Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Inanunsyo ng National Bureau of Investigation na may hawak na silang 6 na espiyang Chinese mula nang pumasok ang taon na ito. Ang mga espiyang ito ay mula sa bansang China upang manmanan ang mga nagaganap at aktibidad sa ating bansa, partikular na sa ating gobyerno. Habang ang ilan naman ay parang manghikayat ng ibang mga Pinoy na sumama sa kanilang mga binubuong mga scams. Talaga nga naman na hindi titigil ang mga inchik sa kanilang mga plano at hangarin sa ating bansa para lamang sa kanilang pansariling kapakinabangan. Ano nga bang ginagawa ng mga espiyang ito sa ating bansa at bakit patuloy pa rin silang labas-masok sa Pilipinas na parang hindi natatakot para sa kanilang pansariling kaligtasan? Halin at atin itong alamin. Noong taong 2020, ayon kay dating Senador Panfilo Lacson, nasa libu-libong mga sundalo ng China ang pumasok sa Pilipinas at nagtrabaho sa mga pogo sa ating bansa na tumatayong mga espiya na din sa ating gobyerno. Ang ilan umano sa mga ito, kadalasang nagpapanggap na may kani-kanyang mga propesyon at personalidad. Gumagawa sila ng mga eskema upang makaakit ng mga Pinoy na maging assets nila habang ginagawa din nila ang kanilang trabaho at kumikita bilang mga espiya. Kagaya na lamang na isang Chinese software engineer na may kasabwat ng 2 Pinoy ang nahuli ng NBI. Hinuli sila dahil sa kanilang ginagawang pagsusurveillance sa mga kapulisan, mga military facilities ng bansa at ang mga base ng Amerika sa Pilipinas. Ang naturang Chinese national ay nakabase na sa Pilipinas nang nasa 5 taon na din. Matapos nito, 5 pang espiyang Chinese ang muli na namang nahuli ng NBI na nagsasagawa ng surveillance sa mga Philippine Coast Guard ship malapit sa Spratly Island sa West Philippine Sea. Noong una ay nagpanggap pa ang mga ito ng mga turista sa Palawan, subalit napag-alaman na nagpalipad ng drones ang mga ito mula sa kanilang tinutuluyang hotel sa Palawan na may mga naka-install na mga HD cameras. Pinalipad nila ang mga ito upang mai-record ang mga aktibidad ng ating mga tao na nasa air at naval base natin. Ayon sa direktor ng NBI, ang pagsusurveillance umano na ito ng China sa ating bansa ay upang ma-anticipate nila kung kailan tayo gagawa ng resupply mission para sa ating kinakalawang na barko na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na naging lugar na ng komprontasyon sa pagitan ng China at ng ating bansa sa mga nakalipas na taon. Kinumpirma ni NBI Director Jaime Santiago na naghain na sila ng reklamo sa Department of Justice laban sa isang Chinese at 2 Pilipino dahil sa pagkakasangkot umano nito sa pagiging espionage o pang-eespiya sa bansa. Kinilala ng NBI ang 2 suspect na sina Yuan Qingdeng at Pilipinong sina Ronel Jojo Balundo Besa at Jason Amado Fernandez. Sa isang press conference noon ay sinabi ni NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Loto na naging matagumpay ang pag-aresto sa tulong ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Loto, ang Chinese national na kanilang nahuli ay graduate sa universidad na pinapatakbo ng People's Liberation Army. Ang People's Liberation Army ay ang military ng Chinese Communist Party at People's Republic of China. Bihasa rin ang sinasabing Chinese spy sa control engineering habang naaresto ito sa loob ng sasakyan na minamaneho ng 2 Pilipino. Batay sa impormasyon ng NBI, mahigit na sa 5 taong namamalagi sa ating bansa ang nasabing Chinese spy at ito ay sleeper agent ng China. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. nabisita na ng grupo nito ang mga lugar kung saan nakatayo ang Enhanced Defense Cooperation Agreement sites o EDCA sites ng Pilipinas. Sa ngayon po, we are still conducting also the forensics on the equipment. But initially, what we saw in the equipment were pictures of camps, no? Picture ng Fort Bonifacio, picture ng Camp Aguinaldo, picture ng Camp Crame, and so on. So, tinitignan po namin lahat ng connection nitong mga ito
Hinuli ang 5 Chinese national dahil naman sa alegasyon ng pang-espiya sa assets ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa Palawan. Sinabi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na ang ilang miyembro ng nasabing grupo ay hinuli sa Ninoy Aquino International Airport matapos na manggaling sa Palawan kung saan sila nagsagawa umano ng aerial surveillance. Ang 2 suspect ay hinuli sa NAIA noong January 24, isa sa Binondo at ang isa ay sa Intramuros noong January 25. Nahuli naman ang sinasabing leader ng grupo noong January 25 sa Dumaguete kung saan siya nakatira kasama ang kanyang asawa. Ayon sa NBI, ang mga nahuli ay Field Commander, 2 intelligence operatives, financier at miyembro. Ang paghuli matapos na magsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad kasunod ng pagkakahuli sa isa pang Chinese at 2 Pilipino dahil sa aligasyon ng pang-espiya 2 linggo na ang nakakalipas. Sinabi ni NBI Cybercrime Division Chief Jeremy Loto, nakatanggap ang hensya ng impormasyon na may grupo ng mga Chinese ang nagpapanggap na buyers ng mga produkto sa Barangay Buena Vista, Puerto Princesa City. Ayon kay Loto, nagsasagawa ang mga ito ng aerial surveillance at reconnaissance, kumukuha ng imagery intelligence sa Naval Detachment Oyster Bay sa Barangay Bahile. Dahil dito, nagsagawa ang NBI ng validation process at kinilala ang 5 Chinese. Nadiskubre din nila na may inilagay din ng grupo na long-range CCTV sa isang high-rise condominium. Ayon kay Loto, nakita ng agents ang telescope, drones at communication devices at 24/7 umano na minamanmanan ang galaw ng Coast Guard at naval assets sa lugar. Of course, we are very disturbed by anyone conducting such espionage operations against our military. Investigative services are still developing more information to see exactly what these 5 have been what operations they have been doing while they've been here in the Philippines. Sa kabila naman ito, tinanggihan ng China ang mga balitang nagpapadala umano sila ng spiya sa Pilipinas. Palabas lamang umano ito upang siraan ng Beijing at palalain ang sigalot sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Embassy, malisyoso at walang sapat na basehan ang mga akusasyon at gusto lamang umanong siraan ng China. Hinala pa ng embahada ay may nagpapakalat ng kasinungalingan para palakihin ang alitan ng China at Pilipinas sa mga pinagtatalunan nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Hinikayat ng Chinese Embassy ang Pilipinas na idaan sa dialogo para maayos ang alitan at hindi pagkakaintindihan sa issue. Subalit mas naniniwala pa din ang Pilipinas na may ibang plano ang mga Chinese na ito at hindi na lamang sila basta mga turista sa ating bansa. Bukod dito, nakapagtataka ang pagdagsa ng umano'y mga estudyante mula China sa mga universidad at kolehiyo sa Cagayan. Nasa 4,600 ang mga estudyante at mga naka-enroll sa kolehiyo at universidad sa Tuguegarao. Nangungupahan ng mga estudyante sa mga bahay na malapit sa universidad. Ayon sa report, 2019 pa nang magsimulang dumagsa sa Cagayan ang mga estudyante at nagsipag-enroll sa mga universidad sa Cagayan. Ang presensya ng mga Chinese students sa Cagayan ay labis na ikinabahala ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Nagsagawa sila ng pag-imbestiga ukol dito at nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa Philippine National Police. Siniseryoso umano nila ang pagdagsa ng mga estudyanteng Chinese at hindi sila titigil hanggat hindi nila nalalaman ang dahilan nito. Hindi masisisi ang AFP kung maghinala na espiya ang mga estudyante lalo pat sa Cagayan sila nagsipag-enroll at nanirahan. 2 EDCA o Enhanced Cooperation Agreement sites ang nasa Cagayan, isa sa Lalo Airport at Naval Base Camilo Osias sa Santa Ana. Bakit sa dinami-rami ng EDCA sites ay Cagayan ang napili ng mga estudyanteng Chinese? Nakapagdududa ang pagdagsa ng mga Chinese ngayon na pati sa Philippine Coast Guard ay may mga nakapasok bilang personnel. Naghahatid ng pangamba ang ginagawa ng mga Chinese lalo ngayon nagkaroon ng gentleman's agreement si dating President Duterte at Chinese leader Xi Jinping. Dapat din umanong higpitan ang pagbibigay ng mga SRRV sa mga dayuhang retiree na pumapasok sa Pilipinas. Ang SRRV o Special Resident Retirees Visa ay isang special non-immigrant visa sa mga dayuhan para maging ikalawang tahanan nila ang Pilipinas o lugar kung saan pwede silang mag-invest. Dahil pinapayagan palang mabigyan ng SRRV ang mga Chinese na kahit 35 taong gulang pa lamang, posible umano itong makaapekto sa national security ng bansa.
Pero kahit ano atang gawin ng ating bansa, meron pa ring mga Chinese na nakakalusot sa ating paliparan at nakakapasok pa din sa ating bansa. Kadalasan sa mga ito, sila pang yumayaman at nagiging alipin pa nila ang mga Pinoy. Ano kayang klase ng magic ang ginagamit ni Xi Jinping?